Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Friday po ulit at sama-sama po tayo na manalangin. Maganda po na tuwing Friday tayo po ay nagkakaroon ng United Prayer. Ito po nakaraang linggo ay narinig po natin yung mga pag-aralan po natin at mga senior ng ating mga kapastoran. The 7 Habits of the Most Spirit-Filled Christian in History. Kung narinig po natin mula Monday at hanggang kahapon, Thursday, ay marami silang mga binanggit na mga spirit-filled na mga evangelista, amen, mga lingkod ng Diyos, at talagang makikita mo yung kabuuan ng kanilang ministeryo ay spirit-filled po talaga sila. Amen. So, kung ma-recognize po natin ay marami sila na sinabi ng mga evangelista, mga pastor, amen, na patunay na talagang nandoon yung spirit-filled ng mga pastor. Katulad po nila Benny Hinn, Maurice Cerullo, no? Si Kyle Kagan, Kenneth Copeland, si David Hernandez po, kung kilala niyo po, ay maganda din po, no? Andun din po yung leading ng Holy Spirit sa kanya. At ang ibig sabihin po ng habits ay yung kinagawian. Para maging spirit-filled ka, ay kailangan mayroong kang kinagawian na ginagawa mo sa Panginoon. At yung 7 na binigay nila na nakasanayan mo na, kasama na sa estilo ng buhay mo. Hindi ka mabubuhay kung wala tong mga to. Amen. So, kaya andun sila, Maurice Cerullo, kung natatandaan ko noon, naka-attend ata ako sa Luneta, kay Benny Hinn, kay Maurice Cerullo, na mga mga crusade nila at napakarami pong tao. At nagkaroon pa nga po ng chance na February anniversary noon ng Rema, ay doon po kami no nag-anniversary kasi that time si Benny Hinn po ay niya po yon, ang crusade niya. So mararamdaman mo kahit napakalayo po namin that time, napakalayo po talaga kasi Quirino Grandstand po yun. Pero mararamdaman mo yung pagkilos ng Panginoon, yung mararamdaman mo na full of spirit-filled po talaga si Benny Hinn. Amen po. So, ano po siya po yun eh. So, meron po tayong 7 na pinag-aralan of the most spirit-filled po na Christian in history. At yung number 1 po ay, kung maaano po natin ay secret prayer. Ang tunay para magkaroon ka ng spirito, no, na yung banal na espiritu, kailangan marunong kang manalangin. Ang nakalagay po sa number 1 ay yung secret prayer. Amen. Hindi kailangan na makita ng buong daigdig o ng kung sino yung taos-puso mong pananalangin sa Diyos. Ang tanong, everyday ka bang nananalangin? Lagi po sinasabi na isang oras nga lang hiningi ng Diyos. Pero sabi niya, doon sa secret place mo, doon ka pumunta para makasama mo ang Panginoon at marinig mo ang kanyang salita. Ang sabi niya po sa number 1, ang isa sa pinaka gusto ng Panginoon ay yung makausap mo siya. Sabi niya, secret place, the source of everything. So, source of everything, lahat po yun. Amen, na ginagawa natin para maging spirit-filled tayo ay marunong tayong manalangin. Alam niyo po, minsan, ang pananalangin ay nagmamanifest po sa buhay ng tao. Amen? Sa kanyang salita, sa kanyang galaw. Amen. Ang pananalangin po ay dapat nagmamanifest sa buhay po natin. Kaya nga po spirit-filled ka eh. So nararamdaman mo, minsan hindi mo nga alam na spirit-filled ka, ibang tao ang nakakaramdam nun. Amen po. At yung anointing ay nararamdaman ng tao. Amen. Prayer is the first ministry po natin. Prayer ay isang habit po o pinagawian mo na hindi ka mabubuhay parang hininga. Amen, na kailangan mong manalangin. Hindi kailangan marinig ng marami. Kayo ng Diyos ang magkausap dito. Kailangan yung secret. Alam po yung mga spirit-filled katulad nila Maurice Cerullo at sila Benny Hinn. Hindi lang isang oras eh.
No, kung siguro kaya nila hanggang 40 days na pag-aayuno at pananalangin, tayo po kamusta ang ating prayer. Spirit-filled, sabi niya, kasi ang panalangin ay regular na ginagawa ng isang Kristiyano. I mean, regular yun. Ay, parang pagkain, magugutom ka pag hindi ka kumain. Magugutom ka, mawawala yung spirito mo pag ikaw ay hindi nananalangin. Kulang ang buhay mo, kulang ang araw mo pag walang panalangin. No, ang dami pong sinabi ng mga kapasuran natin, ng mga spirit-filled na mga tao. Amen? At alam natin na yung mga tao na yan ay ganun ang ginagawa nila kung bakit spirit-filled talaga sila, punong-puno sila. Amen po, ng anointing sa katawan. At number 2, sabi niya, meditating on the word. Just, alam niyo po yung sabi niya, i-meditate mo yung salita ng Diyos. Hindi lang po binabasa. Minsan po, reading without understanding. Minsan binabasa mo lang para, masabi Bible reading ako ngayong araw na to. Pero ano ba talaga yung salita ng Diyos na binasa mo? Yung ba ay nagrema? Yung ba ay tumalon sa'yo? Yung ba ay nagkaroon ng kahulugan sa'yo? Pagdating sa mga salita ng Diyos. Meditating, ninunguya. Kahit isa lang nga alam mo kung ninunguya mo yan, it will be manifest sa buong pagkatao natin. Alam niyo po, yung spirit-filled, nakikita sa katawan po yun. Amen po, the actions, the words na lumalabas sa'yo, kaya nararamdaman ng tao na ikaw ay spirit-filled. Amen po, hindi po kailangan na, hindi mo talaga alam. Amen, so kailangan mong muyain, pag-aralan yung salita ng Diyos. Amen? Sa pamuhay mo yung salita ng Diyos. Hindi po magiging epektibo kung binabasa mo lang pero hindi po natin na ipapumuhay sa buhay natin araw-araw ang salita ng Diyos. Ang dami nga natin alam. Back to back. Amen? Yung Bible. Pero kamusta po? Paano po natin na i-apply? Kailangan pong may application po sa mga napag-aaralan natin. Kaya sabi niya, napaka-spirit-filled niya. Bakit? Kasi may action. Nakikita sa pananalita pa lang. And po, so sabi niya yung mga verses po ay, alam ko meron naman po kayo nito, sa Psalms 119, verse 105. At yung number 3, sabi niya, a missionary heart. Faith that overflows. A missionary heart. Ang isang spirit-filled po, ano po ba yung missionary? Mayroong concern sa kaluluwa. Amen? Hindi siya nag-stay sa isang lugar. No, ang isang missionary ay kung saan yung nangangailangan ng salita ng Diyos at kaligtasan, nandun siya. Amen? Hindi sa isang lugar lang siya pupunta, kundi maraming lugar. Andun yung puso niya na makamtan at maibahagi ang salita ng Diyos. Ang puso na mapaglingkod na nag-uumapaw para ihayag ang salita ng Diyos. Missionary heart ay may pusong mapaglingkod, mapahagi ang salita ng Diyos sa buong mundo. May desire, ginagawa, nagmo-move forward para ibahagi ang salita ng Diyos. Yan po, pag spirit-filled ka talaga, gusto mo, isabihin yung katotohanan. Yan po, so sabi niya, ang puso ay may Kristo, ay ang isang misyonaryo. But a heart without Christ is our mission field. Mataas ang pananampalataya ng mga misyonaryo, may pusong misyonaryo. Alam ba yung, ang ano po na kung saan ka nakakarating para ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po, so sabi niya sa 1 Peter verse 4 verse 10. 1 Peter chapter 4 verse 10. As every man hath received man, that give even a ministry the same one to another, as good steward of the manifold Christ of God, means faithful steward, missionary use the gift to serve others. Ang missionary po ay isang regalo para pagsilbihan ang ibang tao. Amen po. So makikita dun makikita yung desire ng puso po natin. At yung number 4 po, hindi ko na po isa-isahin kasi napakadami. Sabi niya po, fellowship with others believers.
Ang mga spirit-filled po na mga Kristiyano ay mas gusto nilang kasama at ka-fellowship ang kapwa nila mananampalataya. Mas nandun sila lumalakas pagkasama ang kapwa mananampalataya. Number 5 po, sabi niya, fasting. Fasting and life of simplicity. Ang isang spirit-filled po, kailangan marunong mag-ayuno, mag-fasting. Fasting and prayer para marinig mo ang salita ng Diyos. Kasi that time, pag nakafast ka, ang iyong laman, po, ay hindi yan gumagana, kundi yung salita ng Diyos. Po, ay madaling marinig. Mas nakakakilos ang banal na espiritu pag tayo po ay patuloy na nag-aayuno. May time na pag-aayuno. Number 6 and number 7, cultivating a deep awareness of eternity. Mapagyaman at may palalim ang kamalayan. Amen? Nang walang hanggan. Para makita na yung walang hanggan po. Number 7, a life of holiness surrendered out of love. Punong-puno dapat tayo ng holiness at pagsuko sa Panginoon. Yung puso po natin ang kailangan ng Diyos. Amen po. Ano ba yung spirit-filled talaga? The Holy Spirit of God is living without us and we are becoming more and more like Jesus Christ. Sabi ang Holy Spirit daw po ay naninirahan sa atin at nagkakaroon araw-araw, lagi-lagi na maging katulad ni Kristo. Yun po yung ating desire ng puso natin. Amen po, so yung makita natin yung kabanalan ni Jesus sa buhay natin araw-araw para kahit hindi ka magsalita, nararamdaman at nakikita po yun ng Diyos at ng ibang tao. So, alam naman po natin, amen, ano po magiging verse natin dyan? Sa Galatians 5:22-23, amen po, yung prutas ng Espiritu Santo. To be a spirit-filled, a follower of Jesus, empowered to live the life God intended for them by submitting the presence, power, and purpose of a Holy Spirit in their life. Amen po. So, sabi niya po, ang Banal na Espiritu ng Diyos ay nabubuhay sa atin. Amen? Lagi-lagi para maging katulad ni Kristo. Amen? Araw-araw po ay apply natin yung mga napag-aralan natin, yung 7 habits na to. No, especially po kailangan yung prayer mo, manalangin tayo para maramdaman, amen, na hindi tayo madaling makuha ng tukso. Kasi alam niyo po, ang tukso ay madali po. Amen, pumasok sa mga taong hindi spirit-filled. Ibig sabihin, hindi nakaayon yung banal na espiritu ay hindi kumikilos sa buhay po natin. Hayaan po natin na patuloy natin na ayusin, amen, yung ating habits, no, yung nakasanayan mo ay pagpatuloy po natin. Lalo po yung pag-pray po natin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Yun na lang po ay mararamdaman na ng iba na spirit-filled to. May mga problema kaya mong tayuan. Bakit? Kasi punong-puno ka. Amen po. Ng salita ng Diyos, ng katatagan. Kasi alam mo, yung iyong Diyos ay tunay na siyang mag-guide sa bawat sitwasyon natin. Amen po. So, maging spirit-filled lang po tayo, pero kailangan po natin tumilos. Kailangan natin gawin. Amen po. Yung mga pinag-uutos ng Diyos. Tayo po ay dapat sumunod kasi yun po ang sinasabi ng Diyos. Amen po. So, yan lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Lea. Magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. At yun po, nandito tayo ngayon para magsama-samang manalangin at magpuri sa Panginoon. At ating pong nire-review, inaalala po natin yung isang buong linggo po na ating pong napag-aralan. Ano po? Ito nga po ay yung 7 habits of the most spirit-filled Christian in history. So, nakita po natin, narinig natin na napakarami pong mga karakter sa Biblia na nagbigay ng halimbawa at may mga na ibigay pang mga halimbawa sa mga ibang mananampalataya na mas lumalim at matagal na sa Panginoon na nagpakita na kung paano nila ma-apply sa buhay po nila yung spirit-filled. Sa Biblia po, filled with the Spirit or Spirit-filled, ito yung banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa loob natin.
ito po yung narinig nga po natin ano po sa mga naging halimbawa kung paano po yung nagawa nila, bakit sila nagkaroon ng ganoong karakter ay puspos ng espiritu. Binigyan sila ng kapangyarihan, no? Empowered at pinatnubayan, okay, guided by the Holy Spirit. At alam niyo po ba, pag spirit-filled ka, you are controlled and directed by the Holy Spirit. Amen? Ano ibig sabihin nito? Nandoon ka sa ilalim o patnubay ng banal na espiritu na siyang magbubunga ng buhay mo o sa buhay mo na nabago talaga ayon kay Jesus. Bakit? Kasi nakita natin yung mga binigay na example sa atin po sa itong buong linggong ito. They are completely surrendered ang buhay. Saan? Sa pagsunod sa ating Panginoon. Hindi ang kalooban niya ang nasusunod o nila ang nasusunod, kundi ang kalooban ng Diyos ang sinusunod o ginagawa nila sa kanilang buhay. Ang sabi po dito sa 1 Samuel chapter 10 verse 6 sa NIV version po. The Spirit of the Lord will come upon you in power, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Sa ibang translation po, ang sabi niya, you are turned into other man. Ibig pong sabihin, ano po, na tayo po bilang spirit-filled, nandoon yung kapangyarihan, ano po, ng Panginoon, na sabi niya po rito, no, sa Tagalog, basahin ko lang po sa Tagalog. Sa oras na yaon, sa iyo ang Espiritu ni Yahweh at ikaw ay sasama sa kanila at gagawin mo rin ang ginagawa nila. Kung Spirit-filled ka, puspos ka ng Espiritu Santo ng Diyos, sabi nga dito, ano po sa binasa natin is, turn into another man. Change into a different person. Pag Spirit-filled ka, mayroong powered transformation na nangyayari sa buhay po ng isang tao. Amen po? At we are controlled, amen po, by the Holy Spirit and it's not by the flesh. Amen po? Kontrolado tayo. Kaya nga, may marka ka. If you are Spirit-filled, magiging boldness ka. Amen po? May katapangan ka, hindi ka mahihiya. Amen po, na i-spread ang salita ng Diyos. Sabi niya sa Acts 4:31, and when they have prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God with boldness. Ano po? So makikita po natin na noong panahon nila Apostol Pablo, nagkaroon po sila ng, ano po, nakita naman po ninyo, nung nandoon sila, nakulong na siya, ano po, pero nandoon yung katapangan nila na ibahagi ang salita ng Panginoon. Ano po, at dahil sa filled ka with the Holy Spirit, katulad nga na na-share sa atin na we are always go on a secret place, nandoon yung babad sa Panginoon, nandoon yung kapuspusan ng banal na espiritu na siyang maglilid sa iyo ng katapangan para ibahagi mo ang salita ng Diyos nasaan ka man po naroroon, ano man po ang kalagayan mo. Amen po, nandoon yung katapangan, nandoon po, ano po yung kapangyarihan ng Holy Spirit para ibahagi mo ang salita ng Diyos. Hindi lamang yun, may confidence ka, may kumpiyansa ka, ano po, na ibahagi ang salita ng Panginoon at bilang isang Kristiyano. Amen po. Sabi nga po niya sa Romans 15 verse 13, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may abound in hope through the power of the Holy Spirit. May kumpiyansa ka, confidence ka. Example natin. Okay po, minsan nasabi po natin na, ay, andyan yung problema, bagyo na, dumarating na. Pero dahil kumpiyansa ka na ang kasama mo ay ang Panginoon, kahit na anong bagyong dumating sa'yo, nandoon pa rin yung confidence na hindi ka maaano ng bagyong yan. Example nga po, okay, mayroon akong isang istorya na nandoon daw sila sa eroplano, ano po, at sila'y nakasakay at nagkaroon ng problema doon sa engine at yung mga tao ay nagkagulo.
at sila ay at makikita niya yung mga tao. That time po, yung isang pastor po ay nakatulog lang po daw siya. At that time, noong nagkakagulo na yung mga tao, alam niyo po ba, nandoon yung takot, nandoon yung pangamba. Pero nung nakita po niya yung mga tao na gano'n ang reaksyon at naisip niya ang story ni Jesus na noong panahon ay dumating ang bagyo, ay nanahimik lang siya, kampante siya, kalmado lang siya. Amen po, kumpiyansa siya. Nandoon yung confident niya. Ang ginawa niya, tinuloy niya ang tulog niya at maya-maya naayos po. Amen po yung takbo ng eroplano. Amen po. So nandoon yung kumpiyansa natin, nandoon yung confidence natin. Why? Dahil alam natin nandoon ang pagkilos ng banal na espiritu doon sa loob mo. Dahil ang sabi niya, ikaw ay controlled ng Holy Spirit. Amen po. At hindi lamang yun, may authority ka o kapangyarihan ka, may karapatan ka, na kahit nasang ka man naroroon po, pwede mong palayasin yung bagyo na yan, yung problema na yan. Amen po. Kasi you are filled, nararamdaman mo ang pagkilos ng banal na espiritu. Nandoon yung manifestation sa buhay natin. Amen po. Kung sabi niya sa Acts 10:38, how God anointed Jesus de Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all we have oppressed by the devil, and for God was with him. Confidence po tayo na gawin natin, amen po, ang bawat pinagagawa ng Diyos o nandoon tayo, amen po, yung authority natin na gawin, amen po, ang pinagagawa ng ating Panginoong Diyos kasi kilala mo siya at nararamdaman mo dun sa loob mo because you are truly Spirit-filled. Amen po. And ang authority na ibinigay sa atin ng Panginoon, amen po, ay yung pong may kapangyarihan. Amen po. Sabi niya po rito, when you enter in a place that is spiritual atmosphere change because you have God authority, that the Holy Spirit pwedeng mangyaring mabago hindi magandang atmosphere o hindi magandang pangyayari dun sa lugar na yon. Amen po. Pag spirit-filled tayo, katulad ng mga narinig natin sa buong linggo ng mga kwento, amen po, ay nagkakaroon po tayo ng karapatan o authority, amen po, para po sa mga hindi magagandang bagay na nangyayari po sa atin. Amen po, hindi lang yun, nagbibigay pa sa atin ng pahayag dahil sa babad natin, sa pakikipagtagpo natin sa Panginoon. Amen po, nandoon yung kapahayagan ng banal na espiritu na nagtuturo sa atin. Amen po. Kaya nga sabi niya, siya ang counselor natin, ang Holy Spirit. Amen po, na siyang nagbibigay sa atin, nagpaparemind sa atin kung ano yung mga dapat po natin gawin. Amen po. So, nagiging sensitive tayo. May sensitivity, yung pagiging sensitibo, awareness, pag spirit-filled ka. Sabi niya gano'n sa Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, these are the Son of God. Amen po. Yung mga pinapatnubay na Espiritu ng Diyos, Spirit-filled, ito talaga yung mga anak ng Diyos at napapakita ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Nagiging sensitive tayo, amen po, sa response ng Holy Spirit kung anong gusto niya ipagawa sa atin. Amen po. At yung pagbibigay, yung generosity na gagawa mo yan, amen po, bukas palad ka na gawin ito sapagkat nandoon ang conviction of the Holy Spirit sa'yo. Nandoon, amen po, yung pagsunod doon sa mga nais na ipagawa ng Diyos sa'yo. Amen po? At hindi lamang po yun, nandoon po yung burden natin sa mga kaluluwa. Doon yung pasanin mo, yung kaluluwa. Amen? So napakaganda po ng topic natin. Ang purpose ng Holy Spirit, amen po, ay para po sa world evangelism. Amen po. Nandoon sa pag-abot sa mga kaluluwa, mararamdaman po natin, amen, ang pagkilos ng Panginoon. Kaya nga po, nakukuha saan to? Okay, yung unang-una na sinabi po sa atin, kailangan po katulad ni Daniel tayo. Amen po, na kahit na siya ay pinagbawalan na may boldness pa rin po siya. Amen po, na gawin, na lumuhod 3 beses sa maghapon. Amen po, sa isang araw na manalangin. Dahil alam niya sa magitan nito, amen po, ay magkakaroon ng kapangyarihan.
Amen po. At naging sensitive siya, naging bold siya. Amen po. Narinig niya ang revelation ng Panginoon. Ano po? At nandoon din po yung naging sensitive nga po siya. Amen po. At pagdating po doon sa tinapon siya sa mga leon, ano po? Ano nangyari? Pinatahimik ng mga anghel. Natakot dahil si Daniel ay spirit-filled. Amen po. Nagbabalutan siya ano po ng kapangyarihan ng Panginoon, and God give him authority, amen po, para yung mga bunga ng mga leon na yan, amen po, ay manahimik. Amen po. Kaya nga po ang gawin po natin as spirit filled is kailangan control tayo ng banal na espiritu sa lahat ng ating gagawin. At tulad ng mga narinig natin, nakasurrender ang buhay nila sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. It's not my will be done, but your will be done, Lord. Nagbubunga ng buhay na tunay na may pagbabago sa atin na katulad na naaayon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So yan lang po ang aking maibabahagi. Tayo po ay ngayon manalangin at tayo po ay rin ay magpuri sa Panginoon. Lahat ng mga Spirit-filled Christian. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, patuloy po kami malapit sa iyo. Narito kami ngayon para kami magpuri, magpasalamat sa iyo, Diyos.
mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitna'y lumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan. Ipangalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitna'y lumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan. Dakilang iyong ngalan. Hallelujah. Yes, Lord, Panginoon. Patuloy po, Father God, namin itataas ang kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, sama-sama kaming lumalapit dito, Panginoon, sa Rema, nagkakaisa, O Diyos. At sa pangalan po ng iyong anak na sa Jesus, itinataas namin ang bansang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, hallelujah, sa patuloy na pag-iingat ninyo sa amin, O God, sa mga nagdaang bagyo, Panginoon, nagdaang mga nakaranas ng mga baha, O Diyos, trahedya, Panginoon. O Diyos, maraming salamat dahil nandiyan ka pa rin na nag-ingat, sumubaybay, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po, O Diyos. Tinataas namin sa iyo ang aming bansa na patuloy niyo pong ingatan, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga namumuno sa aming bansa, ang aming Presidente Marcos, O Diyos, hanggang sa pinakamababang katungkulan. Dalangin po namin na bigyan niyo sa kanila ang karunungan na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Lord, patuloy niyo pong ipaunawa sa kanila, Panginoon, na yung mga desisyon nila, O God, ay patuloy na mayroong patnubay mo, Panginoon. Lord, sa mga bawat departamento ng aming gobyerno, sa mga namumuno sa bawat departamento, Panginoon, patuloy niyo rin po silang bigyan, Panginoon, ng karunungan, O God, at pag-iingat sa pagdidesisyon, Panginoon, sa kanilang mga pinaplano, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. At Lord, tinataas namin ang lahat na pangangailangan ng bansang Pilipinas. Lalong-lalo na, Panginoon, ang sa kaligtasan, Panginoon. Sinusuway namin anumang klase ng post-religion, post-doctrine sa pangalan ni Jesus. Kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin ito sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang salvation, Lord God. Shame and repentance, O Lord. Hallelujah. Ang mapagpakumbabang espiritu, ang espiritong may kauhawan na hanapin, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos. Father God, patuloy niyo pong abutin ang bansang Pilipinas at salamat sa kaligtasan, hallelujah, na patuloy na nakakamit ng bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Lord, tinataas din po namin, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan, Panginoon, pang pinansyal, O God. Sinusuway namin, winawasak namin ang kawalan, kasalatan, kahirapan, poverty, all your power, Satan, in Jesus' name. Bitawan mo ang bansang Pilipinas sa kawalan, kasalatan, sa pangalan ni Jesus. Hagipitan sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin pinakakawalan ng prosperity, Panginoon. Lord, may pangako ka that you will provide, O God.
You are our God provider, O God, na tunay nga na nagbibigay, nagsusupply, Panginoon, hallelujah, sa lahat ng pangangailangan namin. At Lord, sa pangalan din po ng iyong anak na sa Diyos, tinataas din po namin, Panginoon, o Diyos, ang Panginoon, ang kapakanan ng bansang Pilipinas. Sinusuway namin ano bang klase pang mga bagyo na pinabalak mo, Satanas, sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas. Ano bang klaseng bagyo na nilalagay mo sa bansang Pilipinas ay hindi namin pinapahintulutan, pinahadlangan namin ito, nawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. Ano bang trahedya, tsunami, o ano bang klase ng ito, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Hindi namin kayo tinatanggap, pinapalayas namin kayo sa pangalan ni Jesus at nagpapakawala kami ng protection mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Good weather, O Lord God. Hallelujah. Yung kalagayan, Panginoon, O Diyos, sa bansang Pilipinas, O God. Patuloy niyo pong proteksyonan ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. At sinusuway din namin anumang klase ng galit, puot, anumang korupsyon sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin. Anumang klase ng bisyo, droga, sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin. Sa pangalan ni Jesus, addiction, in Jesus name, sinusuway namin ito sa pangalan. Nagpapakawala kami ng kabanalan, Panginoon, O God, your righteousness, O Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Nagpapakawala kami ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, O Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Pinapagkatiwala namin, pinapahawak namin sa iyo, O Diyos, ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. Lord, tinataas din po namin ang everyday na nagbibigay po ng hallelujah, ng mga katuruan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, sa Arema Philippines, Panginoon, ang aming mga kapastoran. Lord, give them wisdom and knowledge, hallelujah, your anointing, O God, at ang kanilang buhay at misteryo, Panginoon, O God, ipagpalain at ingatan sila, Ama, at maging kalakasan po ng bawat isa ang maririnig po namin everyday, O Lord God. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ganun din po, Panginoon, sa mga under construction na aming mga simbahan. Panginoon, O Diyos, our mission, our vision, O Lord God, and your command, O Lord. Hallelujah, we go ye and preach the gospel, O Lord. Kaya, Panginoon, salamat po sa bawat simbahan na bubuksan mo, Panginoon, para sa hallelujah, nakatalaga sa Rema Evangelistic Church International. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang ay bigyan niyo na po, Panginoon. Dalhin niyo kami, Panginoon, sa mga panyapak ng mga bubuksan na simbahan na yan, Ama, sa pangalan po ng anak na si Jesus at sa kanilang mga pangangailangan. Lord, tinataas din po namin aming mga kapatiran na mga nasa abroad, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, meron kang plano kung bakit mo sila dinala doon, Father God. They are your ambassador, O Lord God. Kaya, Panginoon, makita si Kristo sa buhay nila, Panginoon. Ama, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, O God. At Lord, gayon din po, Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, sa kanilang mga anak na at kamag-anak, pamilya na naiwanan dito, ingatan niyo rin po, Panginoon, sila, O Diyos. At Lord, sa oras ng kalungkutan, Panginoon, bigay niyo yung kagalakan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, at patuloy niyo yung protection na nanggagaling sa iyo, Panginoon, sa buhay nila doon sa abroad, Panginoon, sa pangalan po ng anak na si Jesus. Lord, tinataas din po namin, Ama, sa pangalan po ng anak na si Jesus, ang aming mga kapatiran na may prayer request, O Lord God. Lord, hallelujah, dalangin po namin na abutin niyo po ito, O Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Dahil sa pangako mo na kung kami mananampalataya, na ang aming mga panalangin, Panginoon, ay nasagot mo na, sasagutin mo nga, Panginoon, ito. Salamat po sa kasagutan sa pangalan ni Jesus. At gayon din po, Panginoon, sa aming senior pastor, na patuloy po nagkakaisa kami, Panginoon, na sa kakumpletong kagalingan ng kanyang katawan, Panginoon, O God, at O Lord, hallelujah, sa kalakasan, physical, Panginoon, spiritual, Father God. Salamat po sa kumpletong kagalingan ng aming senior pastor, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord, salamat, Panginoon, sa gabi nito. Patuloy po namin tinataas sa Panginoon, ang aming pastor, ang aming senior pastor. Salamat sa malakas na pangkatawan niya sa araw-araw, Panginoon. Ingatan mo siya sa lahat. Sana po siya pumunta, Panginoon, pag-iitay po mula sa iyo. Pwede din po ang kanyang mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. At Lord, tinataas din po namin ang aming mga leaders, O God, patuloy na pagpudin mo, pagkaisahin mo, Panginoon, sa isang layunin, Panginoon, para sa ay kakalawalhati, Panginoon, ng kanilang ministeryo dito sa Rema, O God. Salamat sa patuloy na pagbibigay mo ng
humility, Panginoon, kababaan ng loob at puso, Panginoon. Lord, ibigay mo yung mga policies, Lord, na naaayon sa iyong kalooban sa aming mga leaders. O God, hayaan mo na unite mo ang aming mga leaders. Ganyan din po, Lord, tinataas namin ang aming mga pastors, ang mga workers, ang bawat simbahan, Panginoon, ng Rema, ang bawat outreaches. O God, patuloy na tugunin mo ang kanilang mga pangangailangan. Nakikita mo ang puso ng bawat isa. Nakita mo ang puso, Panginoon, ng mga workers, ng mga pastors. O God, bigay mo yung kanilang pangangailangan, yung burden nila sa mga kaluluwa, Panginoon, ay lalo mo pa, O God, na ito ay paibayuhin, Panginoon, na ibigay mo, Panginoon, yung laman ng puso nila, Panginoon, O God, yung mga desire ng puso nila. Ingatan mo sila sa bawat pupuntahan, Panginoon, ng mga workers, ng mga pastors. Ganun din po, Panginoon, yung mga outreaches namin, Panginoon, ang mga membro, Panginoon, patuloy na ingatan mo ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, mga personal na pangangailangan, ay tugulin mo ito, O God. Bigay mo, Panginoon, yung burden sa mga kaluluwa, O God, upang maibahagi ang iyong salita, O God. Ingatan mo ang bawat isa, O Lord. Ganun din po, Panginoon, ang mga mahal sa buhay ng mga iniwanan, Lord, ng mga workers and pastors, O God. Tugulin mo yung mga pangangailangan nila. Lord, ang mga pangailangan nila, O God, ay ikaw ang magbigay sa kanila, Panginoon, kasi ikaw ang aming Jehovah Jireh. Ganun din po, Lord, ang kabuuan ng Rema Evangelistic Church. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo, Panginoon, O God, ng mga sa aming rentas, Lord, sa mga hallelujah, sa mga allowances, O God, yung mga kailangan ng mga workers, Panginoon, nakikita mo ang mga pangangailangan na yan. At hindi maiklang yung kamay para hindi ito ay abutin, O God. Lord, hayaan mo na ang aming mga pangyapak sa mga bubuksan na simbahan. Patuloy, Lord, na idako mo ang mga pangyapak ng bawat isa upang maihatid, Panginoon, ang iyong salita. At Lord, tinataas din po namin ang nadarating na camping namin ngayong August 22 hanggang 25, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa lugar ng Marikina. At salamat sa mga ipoprovide mo, Panginoon, mga sasakyan, mga registration, Panginoon. O God, ikaw ang aming God of provider. At ganun din po, Lord, higit sa lahat, salamat sa maraming kaluluwa na dadalhin mo sa lugar na yan, na makakilala sa iyo, mas lumalim ang pananampalataya sa iyo, Panginoon, during the camping, O God. Salamat, Panginoon, kasi ikaw yung magpo-provide, O God. Lord, yung conviction sa mga sasama, O God, ay ibigay mo ngayon pa lang. I-ready mo ang bawat puso, ang bawat kaluluwa, Panginoon, ang bawat aatin, Panginoon, sa camping na yan. Lord, salamat sa mga sasakyan na patuloy mo, O God, na ipoprovide, O God. At Lord, sa mga tatayo sa camping, patuloy na ikaw ang humawak sa kanilang mga labi, O God, para malaman namin, Lord, lalong tumaas sa pananampalataya ng bawat isa, Lord. Panginoon, salamat, purihin ka, sambahin ka, at alam namin na lahat ng aming napanalangin ay sinagot mo na ito. Salamat, Panginoon, sa patamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y muling magpuri sa ating Panginoon. Ikaw ang kalakasan namin. Walang makapag
sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama ninyo sa amin. Hallelujah, sa aming pananalangin, pagpupuri sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga panalangin ito, O God. Hallelujah, na ngayon pa lang, Panginoon, ay inaangkin na po namin ang kasagutan, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen.